God of mercy, God of grace, give us eyes to see. I still see your smiling face within the mystery. Maraming salamat po doon sa tanging bilang na yun na talagang ang mga paraan ng Panginoon ay minsan hindi natin may paliwanag, di ba? Hindi abot talaga ng ating pangunawa because God is an amazing God, a wonderful God. No? At tayo ay mere human being at hindi talaga natin siya maintindihan. Sabi ng isa pang kanta, if you don't understand, you just trust God's heart. Okay? Sapagkat ang gagawin niya sa ating buhay ay yung mabuti lamang. What is best for us. Okay, so ngayon po umaga, salamat po ulit sa Panginoon sa pagkakataon na tayo po ay makapag-aral ulit ng kanyang salita. Kaya atin na bubuksan ang ating po mga Bibles sa 2 Timothy chapter 4, verses 1 to 5. Basahin po natin ulit ito ng sagot-sagutan. Let's read this responsibly, request each one to stand up para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Okay, sabi po sa verse 1, in the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and in view of His appearing and His kingdom, I give you this charge. Preach the word, be prepared in season and out of season, correct, rebuke, and encourage. Great patience and careful instruction. For the time will come when people will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. But you, keep your head in all situations, endure hardship, do the work of an evangelist, discharge all the duties of your ministry. God bless the reading of His Word. Tayo po ay manalangin. Panginoon, ang inyong salita ay bukas na ulit sa harapan namin. Ang panalangin ko po ay Ikaw ang mamuna, Ikaw ang magturo sa amin. Ngayon po bagang ito, gamitin mo ang inyong lingkod para ipahayag sa bawat isa ang inyong pong mensahe. Nalangin po, Panginoon, na once na marinig din namin ito, magkaroon kami ng willing heart to obey ito, sapagkat ito po ang kalooban mo, itong minanais mo sa bawat isa sa amin. At yan ang dahilan bakit po sinulat ang mga salita mo ito na aming pag-aaral. Kaya samahan mo kami sa aming pag-aaral. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Puna po rin lahat. Meron pong isang teacher ng Sunday school na babae. Isang linggo na umaga, nagising siya ng late na, no? Late na siya, kumbaga parang mga 10 minutes na lang mag-start yung Sunday school. So, balik pa siya, hindi ko alam kung paano siya nakapag-bihis in 5 minutes, and then nag-drive na siya. No? Ito ay nangyari sa US. At sa kanyang pagmamadali, no? Sa kanyang pagmamadali, ay merong sa harap niya na kotse, na ang ginagawa nung nasa harapan, kita niya, nagkikwentuhan, no? Nasa harap niya. So, sa stoplight, no? So nakatigil sila, nasa harap yung itong dalawang to, kikwentuhan. Tapos siya, nasa likod na, inis, hindi siya maka-overtake. Nung finally nag-go na, no? Dahil sa nagkikwentuhan itong dalawang to, hindi nila napansin na go na. Kaya ginawa nitong babae na teacher ng Sunday school, pinusinahan niya talaga ng todo
no? Hindi friendly busina. Yung, di ba, pagka yung friendly lang, ganun lang. Pero pagka yung busina na galit na, and then, napansin ko na doon, dalawang babae na galit na yung nasa likod. So medyo tumabi ng konti, sa pag-go nila, kumana ng konti, para maka-overtake itong nasa likuran niya. At sa pag-overtake nitong babae, talagang tinignan niya ng masama na. Tapos binubusig na natin. Humarurot na siya. Kaso, ganito ang nangyari. Nung malapit na siya sa parking ng church, nakita niya sa rear mirror niya na yung nasa unahan niya ay papuntahin mo sa church. Sabi niya, tama ba ito? Tama ba itong iniisip ko? Tama ba itong iniisip ko? A-attendin ito nga ito sa church. At yun nga, pag-turn niya dun sa parking, nakita niya ulit, papunta rin dun yung dalawang babae na nagkikwentuhan. At ang malala nito, a-attend pala siya ng Sunday school. Siya yung teacher, yung dalawang yun. Kaya putla-putla talaga yung babae, yung teacher. Sabi niya, hindi ako naging magandang patotoo sa dalawang ito. Bisita pa naman sila. Diba? Kung yun ang experience ninyo, how would you feel? Ano ang inyong naiisip? Kung ikaw yung teacher, no? What would you feel? Matutunaw, parang gusto mong matunaw na lang. Di ba? At doon sa dalawang bisita, no? Doon sa dalawang bisita, ano kaya may isip nila? Ano kaya tumatakbo sa isip nila? No? Habang nagtuturo yung teacher nila. Di ba? So, mga kapatid, ngayong umaga, gusto kong makita natin. I realize that becoming a witness for Christ is not an event, it's not an activity, it's not a designation or position, but it is a lifestyle. Okay? Yan po ay 24/7 na dapat ikaw ay namumuhay bilang Kristiyano. No? Hindi lamang tuwing Sunday, no? No, minsan tayo mag-Sunday, talaga hindi tayo makabasa ng pinggan. No? Ang tawa natin ay talagang, yung sakto lang. Diba? Yung mga salita natin ay masarap pakinggan. Pero pagdating ng Monday hanggang Saturday, nag-iiba ang ating personality. Okay? Mga kapatid, nais ko pong makita natin ngayon pong umaga at atin pong pinag-aaralan ngayon pong buwan ng November, nung first Sunday po, ay ngayon November pinag-aaralan natin witnesses of Christ. No? Nakita po natin that all of us are witnesses of Christ. Lahat ng tumanggap sa Panginoon, lahat ng sumuko, isinuko ang buhay niya sa Panginoon Jesucristo, are witnesses of the Lord Jesus Christ. Tayo po ay nagpapatotoo who Jesus is. At anong ginawa niya sa ating buhay. And as I've said, being or becoming a witness is a lifestyle. Ito po ay dapat maging natin, gawin na. The way we think, the way we speak, and the way we do things, we should be witnesses of the Lord Jesus Christ. Kaya parang parang presidente, kahit tapos na ang term mo, diba? As president, ang tawag natin sa iyo ay ex-president or former president, but the people are expecting you to act, to speak, to think like a president pa rin. No? Hindi ka pwedeng, dahil sa wala ka sa posisyon, ay pwede ka ng kung ano-ano na lang gawin mo, sabihin mo, diba? Kasi once you reach that position, once you reach that place, yun na ang magiging turing sa'yo. So, ganoon din po. Once na makilala natin ang Panginoong Jesucristo, we are witnesses of the Lord Jesus. So, how is your witness? Ngayong umaga, sa pagpunta niyo dito, kamusta? Kanina, sa pag-drive namin kanina, maraming, anong tawag dito? Maraming sumubok. Maraming sumubok kanina ng aking patotoo. Yung mga
nagpa-park ng, ng alangan, tapos kanina, di ba, yung dito, gusto kong tipigan, ng masama, gusto kong businaan. Kasi, alangan talaga yung parking niya. No, kaya nang naalala ko itong mensahe ko, sabi ko, patay ako mga tinitigan ko ng masama yung nag-park na yun. Ano pa naman, sasakyan ng politiko. No? So, kalma lang. Di ba? Kalma lang ang kanina. So, yan po pag-uusapan natin ngayong month na to. Hopefully, ay matagal sa puso't isipan natin yan. At yun nga po, hindi lamang tayo magtutuwing Sunday witness, no? Kundi everyday witness of Christ. So, the first Sunday, pinag-aralan natin kung sino yung mga tunay, no? Genuine or real witnesses. Nakita po natin yung apat na description ng tunay na saksi ng Panginoon. Una, meron siyang personal connection with God, no? Or with the Lord Jesus Christ. Pagka tinanggap mo si Jesus bilang sa iyong tagapagligtas, you are a genuine witness. Second, meron dapat positive change in your life. Positive, no? Ibig sabihin, may magandang nangyari. No? Kasi yun naman ang promise ng Panginoon. Once you are with Christ or in Christ, may pagbabagong niyaya sa iyong buhay. Okay? And then number 3, you should be passionate, or you should have a passionate concern for the lost. Gusto mo rin i-share yung natanggap mo. No? Gusto mo rin i-share yung good news na natanggap mo. Diba? Hindi mo siya itatago. And you should be passionate about it. Kumbaga, hindi mo pwedeng pigilan. Na pagka pinag-usapan na pag-share ng gospel, talagang ikaw ang number 1 na volunteer o gagawa. Okay? And then, you should be permanently committed and loyal. Yan ang genuine witness. No? Hindi ka lang basta committed and loyal, but permanently. Always. Lagi. Hindi, walang day off. Okay? Commitment and loyalty natin sa Panginoon. Okay? Sa apat na ito, ano kaya yung kailangan pa natin i-improve? No? Yung ating connection, positive change, passionate concern, or permanent commitment. Kumusta po? So, once na tumanggap tayo sa Panginoon, we are a genuine witness. So, the rest, pag-pray natin that the Lord will help us to improve in those things. Ngayon po na umaga, pinag-aralan natin ng first Sunday yung genuine witness. Ngayon po umaga, gusto kong pag-aralan, gracious witness. The gracious witness. Kanina, yung kwento ko tungkol sa isang babae, actually, ang sabi niya, I am not a gracious witness. Nung ginawa niya yun, binusindahan niya ng malakas, tinignan niya ng masama. No? Hindi daw siya naging gracious witness. Naging mabiyayang saksi. Okay? Ano bang ibig sabihin? Paano ba magiging gracious witness? Ang sabi sa 1 Peter chapter 3, verses 15 to 16, but in your hearts, revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you, to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect, keeping a clear conscience, so that those who speak maliciously against your good behavior in Christ may be ashamed of their slander. Mga kapatid, there are times, no, ako ay guilty dito. Alam mo yung tama, but sometimes the way you tell it to others, the way you teach it, parang nasakit, nakaka-offend. No? Parang sabi ng isang pastor, alam mo Brad, ang pangit mo ngayon. Anong magiging reaction ko kagad? Pero sabi niya, bakit mo ngayon, pero mahal ka ni Lord. Binawi niya gano'n, no? Pero yung mga gano'n, no? Kailangan maging maingat, sabi nga dito, you need to be gentle and respectful. No? Sabi ko nga din sa inyo, marami akong mga pagkakamali at pagkukulang. You can correct me, but please be gentle and be respectful. You can correct me. No, sa pag kami nakita talaga kayo balik.
At aminado naman ako. Marami akong mga pagkukulang and limitations. At sana, ang goal is, kaya mo sasabihin niya, is to improve. Mag-improve pa. Not to degrade. At ganun din po, pagka nakakita tayo ng mali sa ating mga kapatiran, huwag tayong mahiya, huwag tayong magdalawang isip. To tell, to remind, to warn. But please, do it gently and with respect. Okay? So, ganun din po sa ating pagiging saksi, sa ating po pag-share ng salita ng Panginoon. Ito po ang reminder ni Peter. No? Pagka may nagtanong sa atin, bakit iba ka? No? Bakit iba ang pananaw mo sa pananaw namin? Bakit iba ang kilos mo sa kilos namin? Diba? Bakit iba takbo ng isip mo sa takbo ng isip namin? Yung ibang mga tao, pagka hindi nila napag-aralan ito, nasasabihin nila ganito, kasi makasalanan kayo. Diba? How would you feel pagka gano'n na sinabi sa inyo? But when you say na because I am forgiven, because God has changed my life, because of Jesus, He changed my life. Anong difference? Diba? Diba yung sasabihin, kung baga i-accuse mo yung isang tao na, kasi masamang tao kayo. Kaya tayo magkayo. Pero kung sasabihin mo, because Jesus changed my life, it's more attractive. And I believe it's more effective. Diba? So yun ang ibig sabihin po dito ni Pedro. No? Ano yung ang ibig sabihin na be gracious in our witness? So, balikan natin yung mga tao na sinira natin. Balikan natin yung paraan kung paano tayo magbigay ng patuto. Are we gracious? Meron pong isang naging Christian din po sa Calapan. Matagal na po ito, siguro ito ay 1985 pa. So, iba sa inyo, hindi pa pinanganak. Pero ito po, sobrang siyang tuwang-tuwa siya naging Christian. So, ginawa niya, gusto niya i-share itong good news na ito. So, ginawa niya, may sasakyan siya, naglagay siya ng trompa. At naglikod siya sa bayan. At sinasabi na, ang Calapan ay nasa ilalim ng sumpa. Sabi niya, nagtingnan siya. Parang, anong tawag dito? Parang nangangampan niya. Siya lang mag-isa. Siya nagdadrive, siya nagsasalita. Ang Calapan, ang Pilipinas ay nasa ilalim ng sumpa sapagkat itong ating bansa ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya ayaw ay mapakusahan. Magsisi na kayo! Sabi niya doon. No? Narinig ko siya. Sabi ko, sino kaya yun? Sino kaya nagsasalitang iba? Ikot-ikot siya. No? Dumangin ako, palang isa sa mga members namin. Tapos later on, umalis na siya sa church. Sa atin, hindi ko na alam kung ano nangyari. Pero I think, kung ako makakarinig doon, ma-offend ako. Sa halip na sasama ako, sa halip na gagawin ko yung kanyang pinapangalan, baka lalo akong magagalit. At isusumpa ako yung kung saan grupo man siya. Kasapi. Diba? Kasi nga, sabi nga nila, kailangan ng manok ang palay, pero may paraan kung paano mo siya papatukay. Pagkadahan-dahan mong nilaglag yung palay, lalapit yun, yung mga manok. Pagka itinapon mo sa kanya, tatakbo siya. Diba? So, makita po natin mga kapatid, especially tayo po na mga sumusunod sa Panginoon sa Kristo. We need to be gracious. We need to speak His word. No? We need to share His word. Sabi niya, with gentleness and respect. Okay? At ang sabi pa dito, you should always be prepared. No? Hindi yung, bakit ka ganyan? Bakit iba ang takbo ng buhay mo? Iba ang ugali? Sana alam natin kung bakit. Di ba? Hindi yung, kasi pinanganak na akong ganito eh. Di ba? Hindi gano'n. Hindi dapat ang sabihin because of Jesus. Okay? So, sabi po dito sa 2 Timothy chapter 4 verse 6,
For I'm already being poured out like a drink offering, and the time for my departure is near. Ito pong 2 Timothy, ito pong pangalawang sulat ni Pablo kay Timoteo. Ito po ay, kumbaga, may ultimo adios niya. No? This is a farewell letter. Why? Because in few days or in few weeks' time, Paul will be executed. Pupugutan siya ng ulo dito. Kaya, ang sabi niya kay Timothy, itong letter na ito, kaya sinulat ito. Sinasabi niya, pinapaalala niya sa Timothy to be a gracious witness. Because, ang sabi niya dito, for I'm already being poured out like a drink offering, and the time of my departure is near. Hindi siya paalis, mag-abroad. Hindi yun ang ibig sabihin niya dito. But ang ibig sabihin niya dito, being poured out like a drink offering, sapagkat ang mga Hudyo, noong unang panahon, pagka sa pag-o-offer nila, mag-o-offer sila ng bull, ng sheep, ng pigeon, para sila ay mapatawad ng Panginoon. Pagka binuhusan na ng drink offering, ang ibig sabihin ng tapos na yung offering. Tapos na yung ceremony. Okay? So, nung sinabi ni Apostol Pablo na this is the end of my life. Tapos na nung parang sinabi niya na parang ang buhay ko ay parang ibinubuhos na alam. Tapos na. At nung sinabi niya na my departure is near, ang literal meaning daw itong departure na ito ay isang barko na tinanggal na yung tali sa pier. Okay, sa mga sumasakay dito sa barko, sa atin sa Kalapad, pagka tinanggal na yung tali, ibig sabihin aalis na yung barko. Okay? Pero hanggang hindi pa tinatanggal yun, nandiyan ka pa rin, kahit late ka na, kahit ilang oras ka na late, hanggang hindi tinatanggal, hindi makakalis sa barko. But the moment na tinanggal yun, ibig sabihin, you are departing. At yun ang ibig sabihin po ni Apostol Pablo dito. I am departing na. Aalis na ako. Okay? Maganda na ito ang ginamit niya kasi ang ibig sabihin nun, ang kamatayan ay hindi katapusan. Kundi meron kang pupuntahan. Meron pang life after death. Okay? So, yan po ang makikita natin na dahilan bakit sinulat ito ni Apostol Pablo. At pagka may sinabi sa inyo o may sinulat sa iyo ang isang malapit na mamatay, ano yun? Babaliwalayin mo kayo. Will you just ignore it? No? Or not take it seriously? No? Di ba? Mas, ano yun? Mahalaga yun. No? Yung last words. Yung huling habilin. No? Kaya ito, naniniwala ako na ito yung pinahalagaan ng gusto ni Timothy sapagkat ito ang huling habilin ni Apostol Pablo sa kanya, lalo na sa kanyang pagpapastor sa church ng Ephesus. Okay po? So, meron pong 4 na paraan tayo makikita na sinabi ni Apostol Pablo para maging gracious witness tayo. Okay? Pagbiyaya na saksi. Okay, ang una makikita po natin, we need to be prayerful. No? Kailangan po maging mapanalanginin tayo. Kung gusto natin maging mapagbiyaya, na saksi, yung hindi mainitin ng ulo, hindi mainipin, we need to be prayerful. Sabi dito ni Apostol Pablo sa 2 Timothy, verse 1, in the presence of God and of Jesus, who will judge the living and the dead, and in view of this appearing and His kingdom, I give you this charge. This charge is not just a charge, but a prayer charge. Isang panalangin ng tagubilin. Kaya? Kasi sabi niya, parang in the name of God and of Jesus, who will judge the living and the dead, and in view of His appearing and His kingdom, I give you this charge. I'm telling you this charge or this assignment with a prayer. Okay? Yan po ang makikita natin na idea nitong verse 1. Okay? So, napakahalaga po ng pananalangin sa buhay po ng bawat isa.
lalo na sa pagganap natin sa gawain ng Panginoon, lalo na sa ating pong pagiging saksi, no? Sa ating pong pagpapatotoo. Kasi, alam niyo po, hindi po natin kaya maging gracious witness. We can be a witness, but it's hard to be gracious. Diba? Lalo na pagka, yun yan, ikaw ay napapalibutan ng mga tao na mga makasarili. Diba? Yung gusto lang sila ang buka. Yung mga entitled na mga tao. Sometimes, bumabalik sa atin yung tit for a tit or tooth for a tooth, eye for an eye. Diba? Yung pagbato mo pag binato ka ng bato, babatoyin mo ng pinapahinga, ano nga, nasa garapon. Diba? So, mga kapatid, ngayon pong umaga, we need to be prayerful. Lagi po natin ipanalangin na we will be gracious sa ating po pagpahayag ng salita ng Panginoon. Alam niyo po, may papahayag natin ng salita ng Diyos, hindi lang sa ating pagsasalita, kundi sa ating mga kilos, sa ating po pakikisama sa mga tao. Hindi lamang sa ating po mga kapatid, kundi hindi po sa ating mga office mates, sa ating mga kaklase, sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kaibigan, at sa lahat ng tao na nakakasalamuha natin. No? Ano kaya ang kanilang impression? Sabi nga nila, first impression. So ano kaya yung first impression? May kaklase ako sa seminary, sabi niya, alam mo, nung muna kitang makita, suplado ka. Yun ang tingin ko sa'yo, suplado ka. Pero habang nakikilala ka, mabait ka pala. Yun ang sabi sa akin. Sabi ko, naloko kita doon. Pero may mga ganun. No? Sometimes yung first impression, parang kasuplado, parang kasungin, parang katapang. But as you get to know each other, nakikita ko, ano pala? Iba pala. Mali pala. So sometimes yung first impression ay hindi totoo. We need to wait. Ano ba talaga? Pero yun nga, hindi na mga Kristiyano, naman ang kanilang maging impression sa atin is we are really follower of the Lord. That we have a changed life because of the Lord Jesus Christ. Okay? So we need to be prayerful. Napakahalaga ng panalangin. In fact, even in the ministry of the Lord Jesus Christ, kung inyo pong babasahin ito, nasabi si John 17 verses 20 to 21, my prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in me through their message, that all of them may be one. Father, just as you are in me and I am in you, may they also be in us, so that the world may believe that you have sent me. Imagine, bago po mamatay ang Panginoong Kristo, He prayed for all of us. No? Na lahat ng sasampalataya sa Kanya ay may pahayag natin. No? Na ang Diyos at saka ang Panginoong Kristo ay iisa. Anong ibig sabihin nun? That we will be a gracious witness. Pinag-pray na ng Panginoon. Okay, ano pa? Nasabi sa Luke chapter 6 verses 12 and 13, basahin niya po natin. Ready? Start. One of those days, Jesus went out among his disciples to pray, and spent the night praying to God. And when morning came, all his disciples to him, and chose 12 of them, whom he also designated with us. Okay, I think nabasa na natin ito before. But meron po akong gustong i-emphasize dito. Ang sabi niya, imagine, ganito mag-pray ang Panginoon Kristo. No? Isa sa mga verses na makikita natin about his prayer life, he spent the night praying to God. And then pag-isip niya ng umaga, anong ginawa niya? He called his disciples to him and chose 12 of them, whom he also designated apostles. Alam niyo po, napakatindi, napakahalaga ng ministry ng Panginoon Kristo pagdating niya dito. Okay? At dito, sa puntong ito, he has to choose 12 na tatawagin niya ang apostles. Marami kasi sumusunod sa kanya eh. Maraming mga disciples siya. Okay? Kung babasahin natin yung isang talata sa Matthew chapter 10, nag-send siya ng 72 disciples.
Okay? Dito, pipili siya ng 12. So, he needs to pray overnight because of a very important decision that he will make. Ano yun? To choose 12 among the many. At alam niyo, napakakailangan sa mga ganyang desisyon, mga kapatid, napakahalaga ng direksyon ng Panginoon. Sa mga malalaking desisyon, mga kapatid, sana wag natin itong kumbaga ay baliwalay. You really need to spend more time with God. You need to listen. No? You need to know kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Kaya dapat katulad po ng ginawa dito ng Panginoon Kristo, He prayed over them. Sa mga desisyon na ginawa nito ngayong umaga, ilan din yung pinag-pray nyo talaga ng matindi? Talagang sinabi niyo sa Panginoon, Lord, please guide me. Hindi ko alam kung anong gagawin. Dahil ko pong sinasabi ito, nung ako po ay mag-issue ng pastor, I prayed for it for 4 years. Talagang sinabi ko, Lord, talaga ako ang magpapastor. In fact, the night before I leave for the seminary, nagduda pa talaga ako para talaga ang magpapastor talaga. Nag-doubt pa ako. Hindi kaya ako pupunta sa Bible school kasi alam na ng lahat na pupunta ako doon na magagalit sila pagka nag-back out ako. Salamat sa Panginoon, may isang kapatiran na ginamit para ayusin yung aking pag-iisip na ito. The rest is history. Pero, I can say, masasabi ko po, lahat ng mga major decisions na ginawa ko sa buhay, talagang I really prayed hard. Nung nag-asawa ko, pinag-pray ko yung asawa ko na yan. At ramdam niya. Alam niyo ba yun? Tanungin niyo siya. Ramdam niya, pinag-pray ko siya. So yung mga ganun po, mga sitwasyon, kailangan, sabi nga nila, lunurin mo sa prayer. Hindi ka mag-pray para utusan ng Diyos, Lord, ito gusto kong gawin. Hindi. Aalamin mo kung ano ang kanyang direction. At yun niya ang mangyayari. At yun ang nangyayari. Itong 12 na to, in fact, may isa pang nagkahudas eh. But these apostles turned the world upside down. Ang dahilan kung bakit may Kristyanismo sa Pilipinas, ang dahilan kung bakit tayo nandito is because of this 12. Na sa kabila ng paghihirap na gitna ng naranasan nila, sa kabila na sinabi ng Panginoon that you will suffer because of me, hindi sila nag-give up. Hindi sila discouraged. Hindi sila nag-back out. They kept on sharing the gospel. At yun yan, because of their sacrifices, because of their dedication, nandito tayo. At alam po ninyo, because of their dedication, and because of the prayer of the Lord Jesus Christ, marami pa ang makakakilala sa Kanya. We can be gracious witness because of the prayer of the Lord. Okay? So ano po kung sabi dito sa Mark chapter 1 verse 35? Very early in the morning when it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. Imagine, madilim pa. So ang pag-pray ng Panginoon ay intentional. Okay? Hindi yung kung kailan ako magising, saka ako mag-pray. Sigurado pagka gano'n ang tawag nito, ang paraan ninyo ng pananalangin, hindi kayo makapag-pray. Kasi gagawin ng diablo na pupuyatin na kayo sa gabi para pag-gising nyo sa umaga, late na ako, paspas ka na. Di ba? Hindi ka na makakapag-pray na ayos. Pero Panginoon sa Kristo, talagang nag-i-discipline himself. Kung inyong pag-aaralan ang everyday activity ng Panginoon, nakakapahagod yun. At masarap mag-extend ng tulog. At saka, bakit kailangan niyo kung gumising ka pa, Diyos na siya? Di ba? Bakit kailangan niyo mag-pray? Ang isa sa dahilan ay para ipakita sa atin na ang panalangin ay mahalaga.
Kung ang Panginoon sa Kristo, nag-pray siya. Diyos na siya, no? How much more tayo human beings? We need more. No? Kailangan disiplinahin talaga natin ang ating mga sarili. Okay? And then, ano pang sabi dito sa Luke 5:16? But Jesus often withdrew to lonely places and prayed. So talagang no? Part na ng buhay ng Panginoon ang pananalangin. At kung babasahin niyo itong context nito, no? Every time na marami siyang kausap, no? Marami nagtatanong sa kanya, tumatakas siya bigla para lang mag-pray. Bakit? Naniniwala po ako na ang nagbibigay ng strength sa Panginoon, nagbibigay ng guidance sa Panginoon, ay ang prayer. Lagi siyang in tune sa Father, no? Sa kanyang Ama. At yan din po, mga kapatid, ang magsusustain sa atin to be gracious witness when we are prayerful. No? Kaya nga sabi sa John 17 verse 4 and saka 12, I have brought you glory on earth by finishing the work you gave me to do. Natapos ng Panginoon yung kanyang ministry. Yung pinapagawa ng Diyos Ama sa Kanya. At ang sabi pa dito, when I was with them, I protected them and kept them safe. By the name you gave me, none has been lost except the one doomed to destruction, so that the scripture will be or would be fulfilled. Yung, except that one dyan, si Judas yun. No? Pero ito, none has been lost. Lahat ng inassign ng Panginoon, no? Na protektahan, iligtas ng Panginoon. Hindi nawala. Okay? At tayo, na sumampalataya sa Panginoon, isa tayo dito sa kasama na ito. Na pinotektahan, no? At hindi nawala. Okay? So ito yung effect when you are prayerful. You will finish the task. No? You will know His will and you will finish the task. You will be gracious. No? A gracious witness. So, kumusta mga kapatid ang prayer life natin? May improvement ba? Nag-aaral ba tayo? Nag-exert tayo ng effort to really commune with God? Or ganun pa rin? No? Telegrama pa rin? Or text pa rin ang ating mensahe sa Panginoon? Lord, text. Yun lang. Mas maganda siguro kung i-detalyin natin. Especially the blessings. So pagpapasalamat sa Panginoon. Sometimes when we thank God, no, sa prayer natin, parang sinasabi natin sa gabi, magkapagod tayo, Lord, thank you sa lahat ng mga blessing na natanggap ko today. Amen. Nagpasalamat naman ako. Tsaka alam ng Diyos yun. Pero alam niyo ba, bakit mas magandang iniisa-isa mo? Hindi dahil sa nalimutan ng Diyos yun. It's for us. No? Pagka iniisa-isa mo yung blessing ng Panginoon sa atin, marirealize mo na, no? Hindi ko pinabayaan ng Panginoon today. No? Pinubay ng Panginoon lahat ng needs ko. Yung mga kinakatakutan ko kaninang umaga, hindi nangyari. Okay, no? To encourage you, to strengthen you, and to trust, for you to trust God more in your lives. Kaya maganda mga kapatid, yung isang kanta, count your blessings, name them one by one. Subukan niyo po yun. No? Kung kayo ay nalulungkot, kung kayo ay discouraged sa oras na ito, kung kayo ay naiingit, no? Sa inyong kapitbahay, sa inyong kaklase, sa mga office space, you try to count all your blessings. One by one. Then after that, sabi nga nung kanta, you will smile. You will be singing as the days go by. Kasi makikita mo, hindi ka pinabayaan ng Diyos. Okay? So, yan po ang kahalagahan ng prayer sa buhay po natin. If you want to be a gracious witness, you need to be prayerful. Kasi kakalmahin ka ng Panginoon. The Lord will guide you. Okay? Ang pangalawa na makikita po natin, we need to be prepared. We need to be prepared. Okay? Ang sabi dito, preach the word, be prepared in season and out of season. Okay? Ano ibig sabihin niya? You preach the word. Hindi ba kay Pastor Eleno lang yan
applicable. No? Hindi ba yan sa mga Bible school student lang or sa mga seminary graduates lang or nagkaroon ng advanced learning from the Bible? Ang ibig sabihin po, ang literal meaning ng preach the word dyan ay you share the word, you proclaim the word. So ano po ang ibig sabihin? Lahat tayo na nakarinig ng magandang balita, ano ang gagawin natin? Ikibigin lang natin magandang balita. Halimbawa, si Kunaya, kung basta siya sa top-notcher siya sa board exam. Kikip-kipin ng may debate. Parang, uy, sekreto lang natin yan na ha. Huwag mo iba. O kaya sabihin ko na yan, sekreto lang yan na natin mami, huwag mo ipapaalam sa church yan, please. Ganito yung gagawin na. Baka nga, hindi pa alam ni Kunay, mas nalaman na niya doon, di ba? May balita na sa buong. I-encourage lang ito. But my point is this, when we receive a good news, hindi natin tinatahan mo yan, no? In fact, gusto pa nga natin na tayo maunang makapagbalita eh. Para sikat tayo. Di ba? Pagka nakarinig tayo ng chismis, di ba? Parang, uy, galing sa akin yan. Ako nagsabi niya, bakit may magandang balita tayo na dala-dala every day in our lives? Sana hindi tayo maunahan o hindi tayo magpauna to tell this story sa ibang tao. We need to be prepared always. No? Sabi nga dyan, be instant in season and out. Or be prepared in season and out of season. Ang ibig sabihin, kahit ano pong sitwasyon, kahit sinong tao kaharap mo, no? Kahit nasaan kang lugar, you should be ready, you should be prepared to share the word, to become a witness. Okay? So, may umaga, kaya nyo bang i-share ang salvation story sa mga tao? Hindi nyo kailangan ng, sabihin ko po ito sa inyo, hindi nyo kailangan ng theological knowledge to share the gospel. Sa John chapter 9, isa lang ang sinabi ng bulag na nakakita, na pinagaling ng Panginoon sa Kristo. Sabi niya, this one thing I know, I was once blind, but now, because of Jesus. Dati bulag ako, pero ngayon, nakakita na ako. Dati, ang buhay ko ay walang direksyon. Dati, ako ay masamang tao. Pero binago ng Diyos ang aking buhay. As simple as that. Di ba? In fact, kahit 5 years old, kahit sabihin niya. At alam nyo, basta sabihin niyo na may nagbago sa buhay niyo, intriguing agad yun. Talaga. Tapos nakita nila talaga. Dati. I remember nung high school ako, sabi ng mga klase mo, nung elementary tayo, mainit na ng ulo mo, bilis ng kamay mo. Para kasi Fernando po Jr. pagka nagagalit, tulad mo. Pero ngayon, bakit parang grabe na yung pang-asa sa'yo, pero parang hindi ka pa nag-realize. Sabi ko, hindi ko kasi narinig. Pero, hindi sa pinagbabalaki ko, but I realized that time that binago na nga ako ng Diyos. Unti-unti niyang pinapahaba ang aking pasensya. Unti-unti niyang pinapalawak ang aking pagkakita. Kasi sabi niya sa akin, itong mga pang-asap nila sa iyo, doon, elementary tayo, may mga tama na yan, sigurado. Okay. But that time, you are so patient, sabi sa akin. And I praise God for that. Pero nauubos-ubos din ang pasensya ko. Pero salamat sa Panginoon dahil unti-unti binabago ng Panginoon. Hanggang ngayon, marami pang binabago ang Diyos sa buhay. Kasi marami pa rin ako mga lapses. Kumbaga, sa biyaya lang talaga ng Panginoon kung bakit
ako nakakaharap sa inyo, nakakapagbahagi ng salita ng Diyos. At kayo rin, no? It's only by God's grace that you can share, that you can be gracious to others. Okay? So, nasabi dito, you need to be prepared. In season and in out of season. Ready ka dapat. Wala ka dapat palalagpasin ng pagkakataon. Merong nagturo sa akin kung paano mag-evangelize. Sabi niya sa akin, kaya ako nag-share lagi ng gospel every day. Sapagkat one time, may pinalampas akong pagkakataon. Meron akong friend, no? Siya na nagtatanong, no? Parang bakit may kakaiba sa iyo ngayon? So, hindi ba niya lagi usapan? Hindi ba niya yung usapan? Kasi parang hindi niya feel mag-share ng gospel. After few days, namatay siya. Yung friend niya. Kasi sinisisi na siya. Kaya sabi niya, from now on, in season and out of season. Nasa mood man ako o wala. No? Or kung ano man ang pinagdadaanan, I will share the word. Kasi nga, hindi mo kailangan na paging theologically ready to share. You just say what you have experienced. You just share what you have. You cannot share yung mga bagay na wala ka. No, ang share mo lang, ano yung nangyari sa iyo. Okay? And in fact, mas maganda nga yun eh. Yung ang isi-share mo through your own words, kaysa yung words from the book. Di ba? Pagka sinabi mo yung, alam mo, ang justification, ay ganito, hindi maintindihan mga tao. You need to be sanctified. Ano ibig sabihin nun? Di ba? Pero pagka sinabi mo, the Lord changed the way I think, speak, and do things. Naiintindihan nyo. Diba? So, nakita po natin dito that we need to be prepared. Ngayong umaga, are you prepared to share the gospel? Are you always ready to share? Or ilan na yung mga pinalampas ng pagkakataon? Sana mga kapatid, after hearing this, basta may pagkakataon. Kasi mararamdaman niyo yan. The Holy Spirit will prompt you. Share the good news to that person. Kailangan. Kasi nakakalungkot pagka nahuli natin ang lahat. Di po ba? Yun ang pinakamahirap tanggalin sa pakiramdam. Yung sayang. Yung salitang sayang. Okay? So, I'm sure ang bawat sa atin ay bibigyan ng opportunity ng Panginoon to share the gospel. Sabi nga nila, opportunity knocks only once. Kaya, let us grab it. Basta may pagkakataon. Okay? So, sabi pa sa 1 Peter chapter 3, verse 15, but in your hearts, revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have, but always with gentleness and respect. Mga kapatid, ganito po. The moment na makilala natin ang Panginoong Hesus-Kristo, ang promises 2 Corinthians 5:17, He will change us. He will change us. And one thing is sure, sabihin ko po ito sa inyo, one thing is sure, mapapansin po yan ng mga tao na nakapalibot sa atin, na nagbago tayo. At once na mapansin po niyan nila, tatanungin talaga nila, anong nangyari? Ba't nag-iba? Diba? Sana alam natin kung anong isasabi. Katulad po ng sinasabi dito. You should be prepared or always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. Okay? So, napakahalaga po na itong ating pinag-aaralan ay ating pong hindi lang basta pakinggan, kundi dapat matutunan po natin. Dahil ito pong mensahe nito ay ibinigay sa atin ng Panginoon for us to be a gracious witness. We need to be prepared. Okay? Ang sunod, hindi lamang po prayerful, be prepared, but we need to be patient. No? Ang ibig sabihin po ng patience dito, kung titignan po natin dito sa 1 Timothy chapter 4, verse 2, preach the word
Be prepared in season and out of season, correct, rebuke, and encourage with great, ano sabi niya? Great patience, no, and careful instruction. So, hindi lang basta maging patient ka. Kailangan ng matinding pasensya. Kasi ang ibig sabihin daw po ng patience dito ay you are enduring the unresponsiveness. You endure. Kasi sometimes when you share, no, sabi ni Pastor Eleno, mag-share ng gospel. No? So, sabi ni Pastor, mag-pray. No? Sige, mag-pray ko to. No? Maging handa ako. Sige. Kaya lang pag-share mo, hindi ka naman pinansin. No? O hindi naman tumugod dun sa tanong mo. Di ba? Meron pang isang ako na-share lang, sabi niya, saka na lang. Saka ako na lang papakinggan. Paano mo mararamdaman yung pagkagano? Pagka na-deny kayo or na-reject yung inyong ito. Di ba, parang, ang hirap naman pala nito. Hindi na lang ako magsishare. Or saka na lang. Or kailangan mag-aral pa ako ng maigi. Ang patience daw ay manatili ka na sa ganung attitude sa kabila ng unresponsiveness or unfruitfulness. Don't quit. Yun po ang ibig sabihin ng patience. Okay? And don't doubt yung mga principles ng Panginoon. Kasi agad ang naiisip natin, hindi effective yung ano sinabi ni Pastor. O hindi effective yung pag-aralan namin sa salita ng Diyos. We need to be patient. Hintayin natin. Nasabi po dito sa 2 Peter chapter 3, verse 9. Basahin po natin. Ready? Start. Instead, be patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Okay, imagine the Lord is patient with us. Alam niyo ba kung bakit hindi pa dumadating ang Panginoon? Sapagkat binibigyan niya pa ang maraming mga tao ng pagkakataon na manumbalik sa Kanya. Tayo mga Christians, binibigyan niya pa ng pagkakataon na ayusin natin ang ating mga buhay. Tayo mga Christians ay binibigyan niya pa ng panahon para gawin kung ano yung mga dapat natin gawin. Tapusin. Habang nandito po tayo sa lupa. Okay? Yun po ang dahilan. Kung bakit nandito pa tayo ngayon, kung bakit buhay pa tayo ngayon. God is giving us chances. No? And God is very patient with us. Napakahaba ng pasensya ng Panginoon. Kaya tayo rin, no, sa biyaya ng Panginoon, no, sa pasensya ng Panginoon na binibigay sa atin, we need also to be patient. No? Pagka yung sinishare natin, ayaw niya, pag-pray lang natin na one day ay tatanggap na siya. Makikilala din na ang Panginoon. Lagi kong kinikwento sa inyo yung member namin sa San Pablo na after 20 years saka siya tumanggap sa Panginoon. Imagine that. After 20 years na sinishare, saka lang siya tumanggap sa Panginoon. May nagtsaga sa kanya. No? At yun ang nagtulak sa kanya para isuko ang buhay niya sa Panginoon because of the patience of those people. At ako rin po, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa ulang because a lot of believers, a lot of workers have been patient with me. Kayo rin, natutuwa ako, nagpapasalamat ako sa inyo because you are patient with me. Talagang nakikinig pa rin kayo, nakikinig kayo din sa mga sinasabi ko. No? But sa umagang ito, I know Panginoon ang pumigil sa bawat isa. It's not me, no? Hindi ang Panginoon ang nangungusap sa bawat isa sa atin. No? At nawa, maging patient din tayo sa isa't isa. Kung meron parang kakaiba o galing, no? We need to be patient. Kasi hindi pa tapos na ang Panginoon. God is still working in our lives. Sabi namin na we are still a work in progress. Okay? So, ang Panginoon, He is patient with us. Hinihintay niya na manumbalik ang mga tao. Okay?
And then sabi dito sa Galatians chapter 6 verse 9, let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we don't give up. Tandaan po natin yung verse na yun. Huwag kayong mapagod, no? Huwag kayong tumigil na gumawa ng mabuti. No? Na maging gracious witness. Because in a proper time, aanihin po natin yung bunga ng ating mga sacrifices. Yung bunga ng ating mga pinaghirap. No? Kung hindi tayo titigil, hindi tayo magkikita. Meron niya akong isang picture na nakita. Ang sabi doon, hindi natin alam kung gaano tayo kalapit na sa success. Kung hindi tayo nag-give up. Agad. Okay? May mga bagay na nag-give up tayo, pero malapit na pala tayo maging successful. No? Nung elementary ako, may kaklase ako na sinamahan ko na kumuha ng anong tawag ito? Ng malaking sanga. Kasi meron kaming project. Pumunta kami sa Balite. No? Sa Balite. Na first time ko nakarating. No? That time. So sabi niya, sige balik na tayo. Ang layo ng aming nalalakad. At ang alam kong dahil pa uwi sa amin ay malayo. Pero sabi niya, yung daan na yun ay shortcut. Sabi niya, hindi, bumalik na tayo. No, hindi ko alam itong daan na ito, baka naliligaw na tayo. Sabi niya, sige lang, sumama ka lang sa akin. Sumama ka lang sa akin. After 1 minute, nandun na kami sa bahay na. No? Imagine, ang lapit ko na pala. No? Pero gusto ko pa rin bumalik, no? Mag-give up. Buti na lang tumuloy ako. Kasi andyan na pala siya. Eh, so ganun din po, mga kapatid. No? Tsaga lang po tayo, no? Sa pag-share natin ng gospel. Malay natin, sa sunod na pag-share natin, tumagdag na siya sa Panginoon. No? Isuko na niya ang kanyang buhay sa Panginoon. Okay? So yan po ang dapat na gawin natin para maging gracious witness tayo. We need to be patient. No? O to be patient. So, kumusta yung natin? Pasensya tayo. May mga estudyante sa Bible school, nakakita sila maraming mga bata. Sabi niya, gusto niyo bang mag-Bible story kami sa inyo? Excited. Sabi ng bata, hindi po, ayaw po namin. Sabi ng mga Bible student ayaw niyo. Mahala kayo. Ayaw lang po. So, hindi po yun gawain ng isang gracious witness. We need to be patient. Okay? So, ang panghuli, ngayon pong umaga, ang paraan paraan para po tayo maging gracious witness, na hindi lamang po maging prayerful or be prepared, be patient, but be persistent. No? Anong difference ng patience sa persistence? Ang difference nito, ang patience, you are waiting kahit na unproductive. No? Ang persistence ay, as you wait, you keep on doing the right thing. Hindi ka tumitigil. Hindi yung nakaupo ka lang ganyan. Hindi yung pagka-share mo ganyan, uupo ka na lang na, sige, hintayin na lang natin kung paano. Para sa pagtatanim. No? Sa pagtatanim, pag namatay yung tanim mo, ang gagawin mo? Tatanim ka ulit. Di ba? Gawin mo kung ano yung mga dapat gawin para mabuhay siya. Iligan mo, cultivate mo. Hindi yung pagkatanim, pagkadilig, paala ka na, kung mabubuhay ka. Di ba? So, we need to be persistent. Huwag tayo magiging. Tuloy-tuloy lang tayo. No? Sabi dito sa 4:2, with great patience and careful instruction. Ang ibig sabihin ng careful instruction dyan ay don't lower your standard. Okay, yung careful instruction. Kasi sometimes pagka hindi siya mag-respond positively, ano ginagawa natin? Minsan iniiba natin. Minsan, ang mga sinasabi natin yung mga hindi ka panipaniwala.
Kaya kung kayo makikinig sa mga tao na nag-preach nung sinatawag na prosperity gospel, na kasi pagka nag-share sila na kailangan magsisi sa iyong mga kasalanan at tanggapin si Jesus para ito ay magkaroon ng buhay mo na hanggan. Bihira yung nag-respond doon. Pero pagka ganito ang preaching, pag tinanggap mo si Jesus, yayaman kayo. Sino ang gusto tumanggap sa Panginoon? Tatanggap lang yun. O ako, yayaman ako eh. Bukas, tatama ka sa... Yun ang prosperity gospel. No? Kumbaga, mangangako ka na hindi naman pinangako ng Biblia. Okay? Ang sabi po ni Pablo kay Timothy, be careful in instruction. Don't lower your standards. Ang ituro mo pa rin ay kung ano yung nakalagay sa Biblia. Okay? Huwag mong i-sugarcoat yung gospel para maging katanggap-tanggap lang ito sa maraming mga tao. Kundi kung ano yung sinasabi ng Biblia, yun ang sabihin. Pag tinanggap mo si Jesus, babamuhin ng Panginoon. Okay? Pagka tayo ng tawag sa Kanya, isinuko natin yung buhay natin sa Panginoon, He will change our lives and He will give us eternal life. That is the simple message of salvation. Okay? So, nasabi pa sa 2 Thessalonians chapter 3, verse 13, basahin niya po natin. Ready? Start. Huwag tayo mapagod na gumawa ng mabuti. At ang best good, para sa akin, the best thing that we should do is to share the gospel. Kahit sa sino. More than helping other people na magkaroon ng trabaho. Although kailangan natin yan, or magkaroon ng makakain. The best thing na una natin dapat ibigay sa mga tao is salvation. The good news of salvation. Kaya, yan po ang paalala ni Apostol Pablo sa mga Thessalonian believers. Huwag kayo mapagod. Be persistent. Tuloy lang. Kahit na maraming nag-reject, kahit na maraming ang hindi interesado, kahit na mainit, kahit na uulan, tuloy lang. You share the gospel. Kasi hindi mo alam kung ano mangyayari after. Okay? So, ngayon pong umaga, ang gusto pong matutunan natin ay hindi lamang maging genuine witness, but we need to be a gracious witness. At paano nga magiging gracious witness? You need to be prayerful, be prepared, be patient, and be persistent. Ngayon bago mga kapatid na sa close, marami nang narinig tayo na iba-ibang mga katuruan. And I'm sure pagod na yung ating mga tainga. Diba? Sa cellphone na lang natin, sa Facebook na lang natin, iba-iba. Iba-ibang mga quotations, iba-ibang mga sayings, iba-ibang words of encouragement ang nababasa natin. Sometimes, hindi na natin ma-digest. Pero you know what this morning? What will make us different? What will make us different from these people? What will make us attractive and effective is when we become a gracious witness. At ganito po, ang gagawin na gracious witness po tayo. Ay, may manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong paalala sa amin. Patawarin mo kami kung may mga pagkakataon na hindi kami mabait, mabuti na matotoo. Nalilimutan namin, Panginoon, na kami ay inyong binago. Panginoon, nawa itong natutunan namin yun about witnessing, becoming a witness of Christ, ay patanim sa puso't isipan namin. Help us to be prayerful,
prepared, patient, and persistent. Sapagkat sa pamamagitan po ito, marami po mga tao makakarinig ng salita ng Panginoon. Marami mga tao ang ma-attract dahil po sa buhay na binigay sa amin ng Panginoon Jesucristo. At sa lahat ng ito, Panginoon, sa mga positibong bunga, Panginoon, tulungan mo kami na huwag makalimot na ibigay sa iyo ang papuri, sapagkat ikaw ang dahilan kung bakit po namin ginagawa ang bagay nito. Salamat sa iyong kabutihan at katapatan sa amin, Panginoon. Lahat ng ito'y dalangin namin sa mahal na Jesus. Amen.